Magandang umaga mga chong. Ito ang aking podcast tungkol sa mga kabiasnan sa Amerika. Mga unang ugnayan sa Amerika. Noong ika-13 siglo BCE, umusbong ang pinakaunang kabiasnan sa Amerika, ang mga Olmec, sa kasulukuyang Mexico. Sa pagtatapos ng Ice Age, tinakpan ng mga glacier ang malalaking bahagi ng North America at Europa. Ang Bering Strait matatagpuan sa pagitan ng Asia at North America, na sinasabing isang dating tuyong lupain na tila'y nagsisilbing tulay sa dalawang kontinente. Ito ay isang larawan ng Bering Strait. Sa pagkatunaw ng mga glacier at pagkawala ng mga tulay ng lupa mula Asia, naputol ang ugnayan ng mga tao sa Amerika mula sa iba't ibang kabiasnan na umusbong sa iba't ibang panig ng daigdig. Heograpiya ng Mesoamerica. Ang Mesoamerica ay isang rehiyon mula sa gitnang Mexico hanggang Central America. Sa hilagang hangganan nito, matatagpuan ang mga ilog na Panuco at Santiago. Ang katimugang hanggang ay tumatakbo mula sa baybayin ng Honduras at Atlantiko hanggang sa gilid o slope ng Nicaragua sa Pasipiko at sa tangway ng Nicoya sa Costa Rica. Ito ay isang larawan ng Mesoamerica. Sa kasalukuyan, saklaw ng Mesoamerica ang malaking bahagi ng Mexico, Guatemala, Belize, El Salvador, at kanlurang bahagi ng Honduras. Sa lupaing ito, ang malaking pagkakaiba ng elevasyon ng lupa at dalas ng pag-ulan ay nagdudulot ng iba't ibang uri ng klima at ekolohiya sa mga rehiyon. Sa aspektong kultural, ang Mesoamerica ay nahahati sa dalawang bahagi. Una, saklaw nito ang lupain mula sa gitnang bahagi ng Mexico, patungo sa kanluran at hilaga ng Isthmus ng Tehuantepec. Ikalawa, sakop nito ang rehiyon ng Maya sa bahaging silangan at katimugan. Ang pamayanang nagsasaka. Ang sinaunang tao sa Mesoamerica ay nagtanim ng mais at iba pang produktong sa matatabang lupain ng Valley of Mexico noong pang 3,500 BCE. Sa pagitan ng 2,000 BCE at 900 BCE, nagkaroon ng mga politikal at panlipunang kaayusan. Sa maraming rehiyon, ang maliliit subalit makapangyarihang pamayanan ay nagkaroon ng mga pinuno. Nagkaroon din ng ilang mga angkang pinagbabawan ng ang aspektong ekonomiya, politikal, at relihiyon. Ang pinakakilala sa bagong tatag ng lipunan ay mga Olmec. Ang mga Olmec, nangangahulugang rubber people dahil sa kauna-unahang taong gumamit ng dagta ng mga punong rubber o goma. Ang mga Olmec ay isang pamayanang agrikultural. Ang sistema ng irigasyon ay nagbigay daan upang masaka ang kanilang lupain. Sila rin ang nakagawa ng mga kalendaryo ay gumamit ng isang sistemang ng pasulat na may pagkakatulad sa hieroglyphics. Nakalinang na rin sila ng ilang mga katangi-tangi akda ng sining. Naunawaan na rin nila ang konsepto ng zero sa pagtutustos-tuos. Ito ang isang larawan ng isang lalaki na naglalaro ng Pokotok. Isang panritual na laro tila halintulad ng larong basketball, subalit ang mga manlalaro ay hindi maaaring gumamit ng kanilang kamay. Ang bola nila ay yari sa goma dahil ang tawag sa kanila ay mga rubber people, kaya goma ang kanilang bola. Ang mga Olmec ay kilala rin sa paglililok ng mga anyong ulo mula sa bato na ang karamihan ay umaabot sa 18 toneldas at taas na 14 talampakan. Ang mga Olmec ay nakagawa din ng mga istrukturang hugis piramide sa ibabaw ng umbok ng lupa na nagsisilbing lugar
sambahan ng mga kanilang mga Diyos. Sentral ng paniniwalang Olmec ang hayop ng Hagwar na pinakatatakutang maninila sa Central at South America. Ang Hagwar ay naging simbolo ng paghahari ng kabias ng sa Mesoamerica. Dalawa sa sentrong Olmec ay ang San Lorenzo at La Venta. Ang mga lugar na ito ay mga sentrong pangkalakalan kung saan ang mga produktong tulad ng jade, obsidian, at serpentine ay nagmumula sa malalayong lugar tulad ng Costa Rica. Katulad ng iba pang mga kulturang umuspong sa Amerika, ang kabias ng Olmec ay humina at bumagsak. Sinasabing sila ay maaaring nakihalubilo sa mga iba pang pangkat na sumakop sa kanila. Gayunpaman, ang mga sinaunang tao sumunod sa kanila ay nagawang maitatag ang dakilang lungsod ng Teotihuacan. Ang mga Teotihuacan ay nangangahulugang tirahan ng Diyos. Sa pagsapit ng 200 BCE, ang ilan sa mga lugar sa Valley of Mexico ay naging mas maunlad dahil sa ugnayang kalakalan at pagyabong ng ekonomiya. Isa sa pinakadakila at pinakamalaking lungsod sa panahong ito ay ang Teotihuacan. Ito ay larawan ng Teotihuacan. Ang mga piramide, liwasan at lansangan ay nagbigay ng karangyaan, kadakilaan, at kapangyarihan sa lungsod. Ang mga pinuno nito ay nagawang makontrol ang bahagi ng Valley of Mexico. Naging sentrong paggawaan at lungsod ang nagkaroon ng monopolyo sa mahahalagang produkto. Matagumpay na pinamumunuan ng nobilidad ang malaking bahagdan ng populasyon. Quetzalcoatl, kilala ring bilang Feathered Serpent God, ang pinakamalagang Diyos ng mga Teotihuacan. Pinaniniwalaang sa kanya ang nagmula ang iba't ibang elemento ng kanilang kabayasnan. Ito ay larawan ni Quetzalcoatl. Ang mga Mayan, kasabay ng pagpapalawig ng Teotihuacan, ang mga Mayan ay nagtayo ng kanilang sentrong panrelihiyon sa Yucatan Peninsula, kung saan nagtatagpo ang Mexico at Guatemala sa kasalukuyan. Maliban sa nabanggit, dalawa pang mas naunang sentro Maya ang naitayo sa Huaxtun at Tikal. Halak-Unik, nangangulugan tunay na lalaki. Mga pinunong nagpalawig ng mga sentrong panrelihiyon upang maging lungsod-estado. Isang sistemang agrikultural ang pinasimulan din ng mga Maya. Ang pagkakaingin, ang pangunahing pananim nila ay manis, patani, kalabasa, avocado, chili pepper, pinya, papaya, at kakao. Dahil sa kahalagan ng agrikultura sa Maya, ang sinasamba nilang Diyos ay may kaugnayan sa pagtatanim tulad ng ulan at mais. Nakamit ng Maya ang tugatog ng kabiasnan matapos ang 600 CE. Subalit sa pagtatapos ng ikalawang siglong CE, ang ilang mga sentro ay nilisan, ang paggamit ng kalendaryo ay itinigil, at ang mga istrukturang panrelihiyon at estado ay bumagsak. Ayon sa ilang mga dalubhasa, maaaring ang pagkasira ng kalikasan, paglaki ng populasyon, at patuloy na digmaan ay ilang laman sa mga dahilan ang paghina nito. Ang mga Aztec. Ang mga Aztec ay mga nomadikong tribo na nagmula sa tuyong lupain ng Hilaga at unting-unting tumungo patimog sa Valley of Mexico sa pagsapit ng ika-12 na siglo CE. Ang salitang Aztec ay nangangahulugang isang nagmula sa Aztlan, isang mitikong lugar sa Hilagang Mexico. Ang ekonomiya ng Aztec ay nakabatay sa pagtatanim. Ang mga lupa sa paligid ng mga lawa ay mataba, subalit hindi lubos malawak para sa buong populasyon. Chinampas, mga artipisyal na pulo na kung tawagin ay mga floating garden sa gitna ng lawa.
Dahil sila ay mga magsasaka, ang mga Aztec ay taimtim na umaasa sa mga puwersa ng kalikasan at sinasamba ang ito bilang mga Diyos. Huitziliputzli, ang pinakamahalagang Diyos ng mga Aztec. Tlaloc, ang kanilang Diyos ng ulan. Quetzalcoatl, ang Diyos ng hangin para sa mga Aztec. Naniniwala ang mga Aztec na kailangang laging malakas ang mga Diyos nila upang mahadlangan nila ang masasamang Diyos na sirain ang daigdig. Sa pagsapit ng ika-15 na siglo, nagsimula ang malawakang kampanyang militar at ekonomiko ng mga Aztec. Ang mga Aztec ay mga mahuhusay na inhinyero at nagpatayo ng mga istruktura tulad ng kanal o aqueduct, mga dam, gayon din ng mga sistema ng irigasyon, liwasan at mga pamilihan. Hernando Cortez. Noong 1519, pinamunuan niya ang ekspedisyon ng Espanya na nanakop sa Mexico. Si Moctezuma II, ang pinuno ng mga Aztec na dumating ang mga Espanyol. Taong 1521, tuluyang bumagsak ang Tenochtitlan. Sa pagsapit ng 1680, ang dating tinatayang 1.2 milyong kataong naninirahan sa dating sentrong Aztec ay naubos dahil sa epidemya ng bulutong, pang-aalipin, digmaan, labis na paggawa at pagsasamantala. Sa kabuuan, tinatayang naubos ng mula sa 85 hanggang 95 bahagdan ng kabuoang katutubong populasyon ng Mesoamerica sa loob lamang ng 160 na taon. At dito nagtatapos ang ating slideshow podcast. Salamat po mga chong!